Komplemento sa Lebanon mga idol at maganda ang pagkakadepensa nila rito sa gilas. Makikita natin tong sina Junmar, Scotty, pati Dwight na nagsasagawa ng triangle sa kanan. So alam nyo naman, si Coach Tim ang head coach kaya yung mga plays niya talaga ang pinatatakbo. Ang hirap ibigay kay Junmar ang bola dito gawa nung itong si Khalil na naging dagok din para sa gilas this game ay malapit dyan. Maaari siyang tumalon para agawin ang bola, magbigay ng help. Too risky talaga mga idol. Sabay ang taas pa masyado ni Junmar para makascore siya ng mabilis. Mas okay sana yan kung mas malalim siya. Abangis na rin talaga ang Lebanon sa pasa papunta kay Junmar. Gawa nung itong isa ay umaabiso pa sa kakampi nila. Kaya magigets mo rin mga idol kung bakit hindi binigay ni Scotty yan at lumapit na lang sila sa isa nilang option. Dito sa weak side kina JB at Tamayo. More on reading din to sa kakampi mo mga idol kasi nung binigay na kay JB yan, maaaring mag-pick play sila ni Tamayo. Maaari din namang hindi. Kasi ngayon, binigay ni JB to kay Carl at pwede rin silang mag-handoff dito. Pero like we said, maaari din namang hindi. Simultaneous po o kasabay rin yan ay may dalawang screens na rito para makaangat si Papa Dwight. So option din po yan. Makikita natin yung iba't ibang mga possibilities dito sa triangle mga idol kaya mahirap din po itong bantayan. Pero yung Lebanon ay handa dyan. Dinanay na kagad nitong tao ni JB si JB sa kanyang pagkat. Tila nakayakap na, habang yung isang to ay hindi na umalis sa pwesto kasi scouted o alam na nilang aangat si Papa Dwight. Tinanggal nila ang mga possible outcomes ng play. Naging post-up play na lang tuloy ito para kay JB pero maganda ang pagkakaharas nito ni number 7 kay Brownlee talaga. Samahan mo pa nung help defense nung number 25. Turnover para sa gilas. Yung iba ay nasa execution din ng gilas mga idol. Mabuti na lang at practice game nga lang din talaga to sa kanila kaya may pagkakataon pa sila para maplansya yung mga ganitong error. Kasi successful na nilang naibigay kay Abay yung bola sa kaliwa in which may advantage talaga si Abay sa ilalim. Kaya nga dinodouble siya ngayon Ganyan nila nire-respeto si Fajardo kahit pa sa international. Ang problema nga lang ay naging concerned itong si Idol Tamayo sa off-ball execution nila. At hindi naman din yun masama. Parang naghahanap siya ng masiskrin na nakakampi at nakatingin na siya kay JB para doon. Kaya nung na-pressure na si Junmar at kailangan niya ng ipasa ay hindi siya nakatingin. Tira na sana kay Carl yan kung sakali pero yun nga, ito yung something na pwede mong planchahin sa opensa. Though masipag din itong Lebanon ang bilis mag-recover, dalawa na agad sila kay Tamayo dyan. Ito rin, simpleng exchange lang naman to na usually ay maibibigay ng maayos. Kaya mas mabuti na ngayon na nila to nagagawa para sa susunod ay mas maayos na. Tumabingi itong pasa ni CJ. Ang isa pang point para sa gilas ay yung pagdepensa ng kalaban kay Brownlee. Like ngayon, alam na nilang si Brownlee ang sentro ng opensa. Kumbaga sa Lakers dati, siya yung Kobe ni Phil Jackson or sa Bulls, siya ang Jordan ni Phil Jackson din. Kaya malamang mas tutuunan ng pansin to. Tulad ngayon na nung pagsalo pa lang niya ng bola ay yung help defender pa ang kakontak niya rito. Nung sumusubok siyang dumiskarte sa poste in which ang play nga ay nakadesenyo para sa ganon ay nagsimula na rin siyang kuyugin. Kaya hopefully ay makagawa po si Coach Tim ng play na malolocate nila ng mas madali ang open man buhat ng ganitong mga pressure. Nabitawan na lang ni JB ang bola. Again, kita natin yung triangle dito ng gilas na nadepensahan din kagad ng Lebanon kaya hanap ulit sila ng ibang option. Two-man game naman to with Brownlee at Nunu. Naging very good din talaga ang Lebanon sa pag-cover kay Brownlee. Ngayon nga inaangatan siya para hindi makatres. Nung tumesting umatake, hinarapan naman siya ng isa pang defender. Kaya mapapapasa talaga siya sa kakampi kasi momentarily libre siya. Momentarily nga mga idol kasi dito lang din siya na libre talaga at sobrang saglit lang din yan. Masipag din talaga ang depensa at nakarecover din kagad kay Nusam. At kahit nga siya ay dinepensahan ng maganda. Talagang disiplinadong depensa ang pinakita ng Lebanon at nagpadala rin sila ng pangatlong defender kay Brownlee. Kasi siya naman din ang nalibre. Naiwan po si Oftana dito sa opposite wing pero ang hirap ng angulo ni Nusam dyan at ang hirap ipasa kasi cross court to. Kaya na-check na naman ang gilas. Sinipagan din talaga ng Lebanon mga idol yung pagdepensa dito sa post-up. Hindi na nila pinapaposte na maayos na JB o Junmar. At dahil may double team, alam din po nila na dapat extra effort sila sa pag-close out. Kaya yung nalibreng si Oftana, dalawa pa ang nag-recover. Iniswing yung bola, dalawa rin po yung nag-recover. Hanggang sa magka-error na lang ulit ang mga manok natin. So maaaring nagte-take note na rin yung mga makakalaban ng gilas sa FIBA Asia Cup qualifier ngayong February kung paano nga depensahan yung ganitong opensa ni na Coach Tim. Pero for sure yan ay marami pa rin naman silang adjustments na gagawin para i-reverse yung mga ginawa ng Lebanon. Gawa ng practice game nga lang din naman to. Nung game nga rin po na ito ay na-stuck sa 6 na puntos lang ang gilas sa buong fourth quarter kaya hindi po talaga pwedeng mangyari yan.
Tapos yung Lebanon nun ay umiscore naman ng 24 points. Kaya nga biglang tinambakan na lang din sila sa quarter na ito alone. Hopefully mga idol ay makita natin ang mga adjustments sa susunod nilang tune-up game. Kaya ano po ang masasabi nyo sa naging laro ng Gilas mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.